Hello po sa inyong lahat. Ako magkikwentuhan na naman tayo ngayon. Madilim, parang ayokong lumabas at mukhang uulan na naman ng malakas. Ayun, meron tayong marang. Diyos ko, grabe. Ito yata ang pinakamalaking marang na nakita ko. So, dala sa atin ni paring Dexter. Are. Ngayon, meron din tayong pagkain ng aso. Ito ay pagkain ng tao. Ayan. Chicken na nilaga, and then meron din tayong boiled vegetables. Para sa atin talaga to. Pero alam niyo ba, kaya kung nasabing pagkain ng aso, kasi ito talaga ay ginawa para sa dog namin. O, diba? Para sa dog talaga. Pero, yun na nga, nagkataon lang na talagang alagang-alaga namin sa pagkain yung aso. Kaya pareho kami ng food. Actually, bihira naman akong bumawa sa kanila. Para sa kanila talaga ito. Ayun. Pinahaba ng aking buksan na natin. Tingnan natin kasi sabi niya, primera klase. Malalaman natin ngayon kung talagang ang iginanda-ganda ng labas, ayun din ang laman ng loob. Hindi ko pwede iba to sa kanya at may libre. In case na walang laman. Subukan natin. Nakabili ako, di ba? Sino nakakatanda sa inyo? Nag-post ako sa Facebook. Bumili ako ng tig 80 pesos. Pagbukas ko, 4 lang na buto ang laman. So, tingnan natin. Bulok! Bulok! Yun lang naman, oh. Ayan, oh. So, bulok po yung ilan. May ilang ano na. Pero yung iba naman, okay pa. Ayun. Ayan, ang malalaki, ano, puting-puti. Yun nga lang nabungaran natin. Bakit naman bagagayin nyo, diba? Hindi, nakawisan lang yan, siguro. Siguro, oo, ayan, oh. O, baka matagal sa kanila, ano? Ay, oo, lahat. Napawisan nga. Lahat. Ayun, oh. Ako. Takam pa naman ako. Talagang ang inilundag ko, nung bit-bit na niya. Pero hindi, maaaring hindi natin kakainin yung ano ko talaga nga, oh. Napicture ako doon sa ano. Ayan, tama nga, matitsuran mo. Ayan, papipicture natin ka Dexter para baka may sasuli pa nila sa binilan nila. Hindi, papalitan lang nila yan. Papaltan na. Okay. Pero may mga ilang ano, hinug. Pero iba talaga lasa ng ano, no? Buti merong natira, ano? Nakulog siguro sa plastic. Ayan. Parang isa, bursam na rin daw. Pasok ko sa ilong ko. Ayan, may isa pa. Ay, hilaw pa yata, re. Ay, pang mamayang gabi na yan. Ayan. Hilaw pa nga. Actually, madali sila mahinog. Madali. Hilaw pa. Ang sarap naman ho talaga eh. Lalagyan naman namin ng dressing are. Pasensya na kayo kasi nung huli ako nagsalad, marami nagsasuggest na wag daw ito. Alam naman natin na talaga hindi maganda sa atin ng mga mayonnaise, mga ganito na dressing. At medyo mataba. Ay may mga suggestions sila. Gagawa po tayo na huwag kayo mag-alala. Medyo ano lang. Ngayon ko lang uli naalaala na, oo nga pala. Pwede nga pala. So, pagkaganto natin ngayon ang reality versus expectation ng Japan. Unahin natin ang ano? Unahin natin ang kalinisan. Expectation, malinis. Malinis. And reality po, ay nako, malinis talaga. Okay, given na yan. Number 2, expectation ko ay mapayapa, walang gulo, walang mga insurgency, walang mga barilan, putukan, mga ganon. Maya't maya, sa magkabilang pa rin ng politika. Reality, ay nako, wala talaga. Wala. Walang gera, particularly sa usaping politika, wala. Of course, yung kay Prime Minister Abe na na-assassinate, yun ay bihirang-bihira. Bihirang-bihira yung mga ganon. Pero yung talagang putukan dito, may pinasabog na ganito, mga ganon. Maliban mga crime-crime ng mga pribadong tao, pero pagdating sa politika, pagdating sa mga namumundok, ng mga tao, dahil against sa gobyerno, wala mga ganon. In general, sa 12 taon ko sa Japan, mga 99% ulit na napaka tahimik, hindi magulo,
Walang gera-gera, walang mga pasabog here and there. Wala. Correct me if I'm wrong, baka may mga ilan nakaranas nun sa ibang mga bahagi ng Japan, kasi malaki na naman Japan. Malaki pa nga sa Pilipinas, di ba? Ng konti. Pero personally, wala akong karanasan ganun. Number 3, expectation ko, napakaraming masasarap na pagkain na iba't ibang klase. Sa reality, iyon talaga. Napakaraming pagpipilian. That's why dito sa Pilipinas, nung umuwi ako, nga pala ka ako, parang mas marami silang pwedeng ihain. Or siguro, marami rin naman tayo, kaya lang siguro marami tayong mga food na talagang sariling atin, na hindi masyadong inilalabas o tinatangkilik, hindi masyadong nako-commercialize. Yan, siguro ganun. Pero sila lahat ng mga kauna-una pa mga food ay makikita mo sa halos lahat ng kabayanan, sa halos lahat ng lugar sa Japan, na yung iba ay binibigyan nila ng twist, pero yung iba talagang lehitimong kung ano yung kinalakan, kung ano yung original, ayun na. And masasarap talaga yung ramen nila. Dito sa Pilipinas, wala pa talaga ako natitikpang halos ganun-ganon na talagang authentic. Except siguro kung pupunta ako ng mga authentic Japanese restaurant sa Kamaynilaan. Kaya hindi natin sinasara ang pinto dyan because hindi pa naman tayo nakakakain ng specifically nga ramen sa malalaking Japanese restaurant sa Maynila o sa ibang lugar. So, baka meron. Kung meron man, balik tayo dun sa katotohanan, talaga ang dami-daming variety ng pagkain na pwede mong pagpilian sa Japan. Makulay, masarap, magandang presentasyon. Ay nako, sulit. Kain mo na! Ilang sis? Oo, pagkakaitim eh. Oh, yung itim, huwag Ano? lang ganyan. Maitim. Yung mga puti lang. Wala na talaga? Wala na. Ayun, mas magandang kuhanan. Ito po ang Black Mara. Nandito nyo lang matatagpuan. Okay po? Hilupa isa. Okay, banatan ko muna, Are. Kain na. Meron nga po palang kaya siya na ayaw kumain kasi meron tayong pagkain Pinoy na sa isang araw natin babanatan. Ayan o. Meron tayong tuyo. Hawot. Sa amin ang tawag din ay hawot. Ano ba tawag sa inyo, Are? Okay, tuloy natin. Sunod! Wala kang makikitang bastos. Wala kang hindi ka magkakaroon ng karanasan na mapapasabak ng bangayan sa isang disrespectful na hapon. Reality? Hindi po totoo yan. Tao lang din sila. May mga hapon na mga suplada, mga mapanira, o marami mga base sa kakwento ng ilang mga Pilipino natin, Kapinoy natin, nagtrabaho sa mga especially sa mga factory, mga pagawa ng ganito, nako, meron din daw. Lalo na, pag nasamahan yata ng Koreana. Ayun. And ako, hindi niyo ba alam na yun sa mga solid na mga follower natin, subscriber natin sa matagal ng panahon, siguradong alam na itong kwentong ito, na nakaranas ako ng binangga ako, ginanon ako, sa Family Mato. Sa Family Mart nga yata yan. Ilan lang kami? 3-4 na customer. So may nakapila ng isa. Nandun siya. Matapang malaki. Parang Dennis Padilla yung build. Ang laki. Tapos ay, hindi lang. Parang mas malaki pa kay Dennis Padilla. So nandun siya. So, kesa umikot pa ako doon, dito na ako dumaan. Kasi luwag naman. And at the same time, wala pa ako nakikitang, diba, dito lang pumila, wag doon sa kabila. So, open lang yan. So yun, nakaganon pa ako, di ba? Ginanon ako. Balandra ako dun sa mga patas ng mga Ajinomoto. Ay, Pinoy. Nandiya! Ilimitadong Japanese ko. Mga ganon-ganon. Baka. Ganon din, baka. Sabi ko, baka? Kalabaw ka. So yun na, ginanong ko na rin siya. Sabi ko siya, dami yun! Ganun kaya siya, kung ano naglalabas sa akin, dami yun, bakero siya. Ganun. Kasi yun lang alam ko. And pag galit ka minsan, di ba kahit naman dito sa atin, kapag galit ka, napapa-English ka ng, wow, fluent. Di ba? Hey, why did you do that? Yeah, you too, man. Di ba? Ganun tayo mga Pinoy. So parang, naging rin ako, naging fluent ng konti na. Ang dami ko nasabing, puro pagmumura lang. And,
Yun na, hindi na siya pumatos. Hindi siya pumatos. Tinitigan ko talaga yung tingin, alam mo na tayo mga Pilipino, kahit alam natin medyo dihado tayo sa in case na magkasapukan, ay ano, hindi. Hindi ko ganyan. Talagang nalalaki, galit na galit ako. Ako pa naman, nangangatalpad, di ba? Ano nga ako, matagal na ako merong essential tremor na kapag merong nararamdaman tension tapos may kinikilos pa, nag-move, talagang umagala talaga. So, medyo natakot yata siya. Ako naman nakahingi rin ng maluwag kasi hindi niya ako binweltahan. Eh magkasunod lang kami, di ba? Hindi niya ako talagang dinaganan tapos pinagsusuntok ako na siguro lalaban ako pero siyempre, di ba? Medyo liyamado siya. Baka duguan tayong lalabas ng ng family mato. Oh, Watsons pala yan. Baka duguan tayong lalabas ng family mato. So yun, isang karanasang hindi ko malilimutan na may mga ganun din. Kahit sa mga kahit sa ibang lugar, nakakita na rin ako ng medyo rude yung approach. Sa store, yung staff mismo, wala. Dun ka wala makikitang reaction. Kahit mali ka, nagkakaliti ka, tama sila, ay hindi sila re-respect sa'yo ng pagmumura or galit. So, mahinahon sila while nagtatrabaho. Paglabas to ng di ko na alam. Baka naman habulin ka na. Lagyan na natin to. Tilikuhala ako ng tinidor. Sandali lang ha. Isang araw tayo magbumukbang ng breakfast. Sunod, magandang Japan. Maraming mga magagandang view, maraming magagandang tourist spots. Yun ang expectation ko nung unang dating ko sa Japan. Reality, kailan ko pa bang sagutin niya? Siyempre, oo, totoo. Na kung ano yung nakikita mo sa mga picture, sa Instagram, sa Google Photos, sa Facebook, yun na. Yun na mismo yun. So, yung ganda ng sakura sa mga larawan, yung ganda ng mga falling golden leaves tuwing autumn sa Japan, yun yun. Yun na yun. And hindi lamang siya sakura, hindi lamang siya Mount Fuji, marami pang pwedeng puntahan. Kung may mga Buddha na malalaki, ang Thailand at iba pang mga lugar sa Southeast Asia, meron din sa Japan. In fact, pumasok pa nga tayo sa loob ng isang higanteng Buddha sa malapit sa amin sa Kamakura. Pupuntahan ulit natin yan pagdating natin. Once again po, andun tayo ng October 17. May pera wala, may baon wala, diretso tayo. Next is, madaming lindol na halos mayat-maya meron. Hindi man mayat-maya. Na kalimitan o lagi nilang may lindol. Ang reality po ay totoo yan. Maraming beses ka makakaroon sa mga pagyanig, malakas man o mahina. And kung nagkakalindulan ay talagang sobrang lakas. Di ba noong 2011 nandun tayo? Pagkikwento natin sa isang araw yung karanasan kong yan. Huli natin i-refresh. Next, na expectation ko, pagdating sa fashion, na halos lahat ay fashionista, matanda o bata, ay sumusunod sa uso. Lagi mga colorful ang mga suot at trending-trendy. Ang reality po hindi. So, ina-expect natin na masyadong colorful sila araw-araw. Nako, ang namamayani pa rin pong kulay. Kung ilalagay natin sa percentage, mga 30% lang yung makukulay na, yung talagang vivid colors na kapaligiran or mga damit. Hindi po. Sa suot, mas namamayani mga mga plain, anong tawag ito? Plain colors at earth colors. Mga brown, black, gray, a little kuha ng orange, mga ganun-ganun lang. Pero yung mga yellow, pink, super green na mga, diba? Wala kahit sa mga bahay-bahay nila. Ganun din. Walang masyadong makukulay na kagaya sa atin. Merong orange, merong pink. Ito nga sa amin, pink, diba yung labas? Striking blue colors, mga ganun. Bihirang-bihira. Pero yung yung 70% na makulay na mga damit at mga kapaligiran ang ating inaasahan, mga bahay-bahay, ay malayo po sa katotohanan. Mas namamayani yung restraint. Yung nakalimutan ko isang term subtle? Yun.
Ganun. Sa reality. Another thing, expectation, marami mga high-tech gadgets, marami mga lugar ka mapupuntahan na super innovative, creative, artistiko at kung ano na pa. Ang reality po ay totoo yun. So mula toilet hanggang sasakyan, hanggang sa mga tindahan. Kagaya ng mga yung ramen museum, mga ganun ang sinasabi ko. Hindi mga ordinaryong tindahan ng damitan, mga ganun. Game, console bang tawag doon? At kung ano-ano pa, talagang makikita mo ang kanilang pagiging angat pagdating sa teknolohiya. Sa paglikha naman kung anek-anek. Expectation, masisipag, mga mahilig mag-work, o mga ganadong mag-work, tapos ay on time pa. Reality po, totoo yan. Based on my own experience, ay totoo yan. Talagang walang nalilate sa amin. Kaya yun na-absorb ko yun. Diba? Na sa mga events, maagang pupunta ako doon, nandun muna ako sa sasakyan, na nakatagol ako sa sulok hanggat nakikita namin hindi pa nagsisimula. Sabi ko, tawagin na lang ako, ganun. Pero on time ako. Except na yung mga lakarang personalan lang ng mga kami kasi matagal ako mag-PS, yung hadahan lang ng mga parkada, minsan nalilito ako. Which is hindi pa rin tama, diba? Yun naman ibihirang-bihira. Dahil paliwanag. Ayun, so, work is life talaga pagdating sa Japan. Expectation, malamig sa Japan. Reality po, ay nako, totoo yan. So, sa isang taon, mga 3 buwan ang mainit. Yung natitirang 9 na buwan, ay talagang mahalimig-mig, mabagyo-like hanggang sa sobrang lamig. So yon, kung meron man tayong nakaligtaan sa mga taga-Japan o sa mga nakapunta na ng Japan, pwede kayong magdagdag dito. Kung anong gusto nyong idagdag. Comment lang kayo at babasahin natin maya-maya yan. Lahat-lahat. Okay? So yun, maraming salamat sa inyong lahat. Arigatou gozaimasu. This is your friend Robato. Sayang arigatou gozaimasu. At mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Dermatology pa more and more and more. Thank you!